Narito ang mga balita ngayong araw. Payag ni Quezon City Representative Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis, inulan ng batikos. Higit 300 milyong pisong halaga na peking footwear, nasabat sa 2 bodega sa Pampanga. Diskwento para sa mga matatanda, dapat ibigay kahit wala pang senior citizen ID. Panukala para gawing kasong kriminal ang road rage, inihain sa kamera. Lalaki arestado habang tinutulak ang tinangay ng motorsiklo sa Tondo, Maynila. Pagbibigay ng Certificate of Employment, obligasyon ng employer. Maring gawin ng empleyado kung tumanggi, alamin. At kalating 1,000 kilo na high-grade marijuana nasabat sa pantalan sa Clark, Pampanga. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga bang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga pinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Dustin Bayog at ito ang Hoy, Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan! Sa ating unang balita, umani na pagkondena mula sa women advocate groups ang naging pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Una nito, ayon sa kongresista ay walang mali sa kanyang sinabi. Narito ang report. Dumepensa si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Sa ambush interview sa kanya kahapon, sinabi nito na walang marumi sa kanyang sinabi at nagiging immoral lamang daw ito kung marumi ang pag-iisip at ani ang marunong lamang daw ito maka-appreciate ng kagandahan. Sa isang panayam naman sa isang media outlet, sinabi nito na dapat i-take as compliment na naturang aktres ang kanyang naging pahayag. Pinanindigan niya rin na wala itong nakikitang mali o immoral sa kanyang sinabi at wala rin daw umanong temang sexual sa kanyang tinuran. Nagugat ang pahayag na ito ni Suntay sa pagdinig kahapon ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan inungkat ang mga umanubanta nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Dito na gusto ng ilan niyang kapwa kongresista Hindi rin sang-ayon dito ang House Committee on Women and Gender Equality kung saan kinukondena nito ang pagturi sa mga babae bilang object for sexual imagination at biktima ng mga sexist na mga pahayag. Naglabas na rin ng pahayag si Senator Risa Ontiveros na bilang may akda ng bawal bastos law ay ginintito na bawal sa batas sa mga gender-based harassment at huwag gawing normal ang kabastusan. Pareho rin ng sentimiento ni Gabriela Party List Representative Sara Elago na kinundena ang ganitong pagtrato sa mga babae. Bukod naman sa public apology, nais ng Philippine Commission on Women na dumalo si Suntay sa isang gender sensitivity training na isang hakbang daw upang maintindihan ang panganib sa likod ng ganitong mga pahayag. Samantala, una na rin pumalag ang ilang mga personalidad, kabilang kapatid ni Anna si Jasmine Curtis Smith na aniya ay hindi dapat maging lugar ng emanasyon sa kababaihan ang espasyo ng pamalaan kung hindi maging espasyo upang talakayin ang kanilang kontribusyon, ideya at pamamahala. Sa ibang balita, inaresto ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos makita ng ilang kapulisan ang pagtangay dito sa isang motorsiklo noong Martes ng madaling araw. Ang mga detalye sa report na ito.
Arestado ang isang lalaki pinaginalang sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo matapos itong mamata ng mga pulis habang tinutulak ang umano'y tinangay na sasakyan sa Gagalangin, Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Kinilala ni Police Captain Albert Badiola, hepe ng Gagalangin Police Community Precinct sa ilalim ng Raksabago Police Station 1 ng Manila Police District at suspect na si alias Onyok, residente ng Caloocan City. Ayon kay Badiola, nagsasagawa ng routine patrol ang kanyang mga tauhan na mapansin ang suspect na nagtutulak ng isang motorsiklo. At nang sitahin, dito na umano nagduda ang mga otoridad. Agad na din nila sa impilan ng pulisya ang suspect para sa investigasyon. At sa sinagawang interogasyon, inamin muna nito na tinangay niya ang motorsiklo. Okay, tapos inuwakan ko yung motor na yun, tay. Hindi na lang sa tulad, just tinulak ko lang po siya, tay. Pero wala po talaga susi yun, tay. Ayun lang po nga sabi ko, tay. Totoo na po yun, tay. Eh bakit tinangay mo yung motor, hindi sa'yo? Samantala, sinabi ng may-ari na si Noel Garcia ng Barangay 172 Earnshaw, Gagalangin na nalaman na lamang niya mula sa mga polis na ninakaw na pala ang kanyang motorsiklo. Inihanda na ang kaukulong kaso laban naman sa suspect. Yung nga po na kinuha po nila, tinakaw nila. 4 po sila eh. Na ano po yung CCTV. Hindi nila napaandar? Hindi po ano yun dahil po yung nakalak po yan. Nakalak. Opo. Ay, ano. Tinulak na lang niya. Opo. Samantala, ayon sa Anti-Carnapping Law o Republic Act No. 10883, itinuturing na carnapping ang pagkuha ng anumang motor vehicle na walang pahintulot o gumagamit ng karahasan laban sa may-ari. Ang sino mang mapatutunayan lumabag dito ay maaaring makulong ng 20 hanggang 30 years kung ang pagnanakaw ay walang nangyaring karahasan. Kung nagkaroon naman ng pamimilit o karahasan, ay maaari itong makulong ng 30 hanggang 40 years. Habang makukulong ng habang buhay, ang may sala kung mauwi sa pagkamatay o pag-rape sa may-ari ang pagnakaw ng sasakyan. Samantala, inihain sa Kamara ang panukalang magtuturing sa insidente ng road rage bilang isang uri ng criminal offense. Layo na panukala na mas paigtingin ang pagpapanagot sa mga motoristang pinaiiral ang init ng ulo sa kalsada. Ang buong detalye, panoorin sa aking report. Isinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos sa Kamara ang panukalang layong parusahan ng mga masasangkot sa mga insidente ng road rage. Sa ilalim ng House Bill 8190 o Anti-Road Rage Act, tinukoy ang road rage na mga intensyonal at agresibong akto ng isang motorista sa isang traffic-related incident. Kabilang dito ang pananakot, pangharas, pananakit at iba pa Vice Penal Code. Samantalang hakbang ni Representative Marcos ay kasunod ang insidente sa North Luzon Expressway o NLEX kung saan sangkot ang kanyang nakababatang kapatid. At sa iba pang issue, sinalakay ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 2 bodega sa Palit, Pampanga kung saan tumambad ang mga peking footwear, pati na rin ang mga materyales sa kagabitan sa paggawa nito. Ang buong detalye, panoorin sa aking report. Dalawang magkahiwalay na operasyon ang kinasal
at simbolo ng isang kumpanya o negosyo na wala itong pahintulot mula sa may-ari. Ang sino mang lalabag sa probisyon ay maaaring maparusa sa Section 170 kung saan maaaring maharap sa kulong na 2 hanggang 5 taon ang may sala at multang abot ng 50,000 piso hanggang 200,000 piso. Sa ating susunod na report, bukod sa mga estudyante at PWD, isa rin ang mga senior citizens na natutulungan ng 20% discount sa mga transaksyon. Ito po ay alinsunod sa ating batas kung saan ipakita lamang inyong mga senior citizen ID upang makapag-avail ng discount. Pero paano naman sina lolo at lola na wala pang senior ID? Makaka-avail pa ba sila? Alamin yan sa aking ulat. Nilinaw ni Akbayan Representative Chel Jokno na makatatanggap pa rin ng 20% discount ang mga senior citizen kahit na ito ay wala pang senior citizen ID. Ito ay sang-ayon sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act kung saan bukod sa senior citizen ID ay maaaring magpresenta lamang ng kahit anong government-issued ID ang isang matanda upang makapag-avail ng discount. Nakapaloob ito sa amended Section 4 ng batas kung saan pwede ang mga ID na magpapakita ng edad 60 pataas ang isang tao para maging eligible sa naturang discount. Ilan sa mga benepisyo para sa mga senior citizen ay discount para sa mga serbisyo at transportation, gayon din ang mga gamot, medical at dental services na ayon sa guidelines ng DOH at PhilHealth at educational assistance para sa mga nais magtuloy ng pag-aaral. Samantala, paano naman kung hindi pa rin tanggapin ang ID kahit pa kung ito ay senior citizen sa ID na? Maaari itong reklamo sa Department of Trade and Industry o DTI o idulog sa Office of the Senior Citizens Affairs. Batay sa Section 10, maaari sila maparusahan ng kulong na hindi bababa ng 2 taon pero hindi lalagpas ng 6 na taon at multang hindi bababa ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso. Kung sila naman ay lalabag muli, ay maaaring umakyat ang multa hanggang 200,000 piso. Sa iba pang mga bawal, nasabat ang Bureau of Customs sa pantalan sa Clark, Pampanga ang abos higit 500 kilo na marijuana na nagkakalaga ng halos 800,000 piso. Ang buong detalye sa report na ito. Naharang sa Clark, Pampanga ng Bureau of Customs, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang parcel na nakalagay na women's weave shirt pero high-grade marijuana pala ang laman. Katulong ang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs, nagsagawa rin ng x-ray scanning at canine inspection para sa full physical examination ng naturang parcel na dadali na sana sa Dasmariñas, Cavite. Dito na tumambad ang 6 na aluminum foil wrap na mga package, laman ng mga nakaplastic na ito yung dahon na pinaniniwalang high-grade marijuana. Tumitibang ito na 504 grams na may kabuong halaga na 756,000 pesos. Ang naturang shipment ay naharap sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnay sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pumapaloob ito sa Section 118 kung saan bawal ang pag-import at export ng mga produktong pinagbabawal sa bansa, gayon din sa Section 119 kung saan klaro na bawal ang pag-angkat ng marijuana at iba pang illegal narcotic drugs. Habang mga nasabat na marijuana ay kukumpiskahin sa ilalim ng Section 1113 ng naturang batas. Sa ilalim naman ng RA 9165, maaaring marap ang may sala na habang buhay na pagkakakulong at multang kalahating milyong piso hanggang 10 milyong piso kapag mapatunayan na mag-aangkat sa bansa ng mga pinagbabawal na gamot. Para sa ating huling report, isang obligasyon para sa isang kumpanya ang pagbibigay ng Certificate of Employment para sa kanilang mga umalis o natanggal na manggagawa kung ito ay kanilang hiniling. Dahil minsan ito ay kasama po sa mga requirement na kanilang lilipatan trabaho. Kaya naman, walang karapatan ng isang kumpanya na hindi ito ibigay na walang sapat na dahilan. Ang maaaring gawin ng empleyado, alamin sa aking report. Itinuturing isang karapatan para sa mga umalis o tinanggal na empleyado ang pagkakaroon ng Certificate of Employment na kanilang hingiin sa kanilang employer o kumpanya pinanggagalingan. Kaya naman isa itong obligasyon para sa mga employer na ibigay dahil nakaangkla ito sa Labor Code of the Philippines na marapat itong ibigay sa kanilang mga empleyado. Sa inilabas na DOLE Advisory No. 6 Series of 2020, binibigyan definisyon ang Certificate of Employment bilang sertipiko nagsasadang petsa kung kailan nagsimula at tatapos ang period ng isang empleyado sa kumpanya, kabila na rin ang posisyong hinawakan nito. At base na rin sa naturang advisory, ay marapat ay ibigay ng employer ang sertifikong ito sa isang empleyado matapos sa 3 araw kung kailan ito hiningi.
Kailangan itong ibigay ng employer kapag hiniling ng isang manggagawa kahit na walang aplikasyon o request mula sa kumpanyang maaari niyang paglipatan o bagong employer. Hindi rin maaaring gawing patagalin o pahirapan ang proseso sa pagkuha nito, maging nagawin pang isang kondisyon. At kung hindi pa rin ito ilalabas ng employer na walang sapat na dahilan, ay maaaring dumulog ang isang empleyado sa Department of Labor Employment o DOLE upang mapapilit ang isang kumpanya na ilabas na ang kanyang employment certificate. At iyan ang mga isyu panlegal na gumawa ng ingay nito mga nagdaang araw. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas, mas palalawigin ang pagpapalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayang lumabad ng patas at bawat pananagutan ating tatalakayin dito lang sa Hoy! Bawal Yan! Muli ako po si Dustin Barg ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan!